Update sa anti-drug efforts laban sa large at small-scale drug dealers sa ating aalamin kasama si Attorney Joseph Frederick Calulut, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Attorney Calulut, magandang tanghali at welcome back po dito sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali, Asek Tueng, and magandang tanghali po, Director Sherry. Sir, pwede niyo po bang ilarawan ang kabuang resulta ng mga anti-drug operations mula May 23 hanggang 30? Paano po na-achieve itong 1 billion na drug seize sa loob ng isang linggo? Noong nakarang linggo po, meron po tayong tinatayang 1.5 billion or 1.8 billion pesos worth ng dangerous drugs na nakumpiska or na-seize para sa isang linggo lang po yun. Kaya po napakalaki niyan. Kasama ko kasi dyan yung resulta ng implementation ng search warrant po natin noon na kung saan may nakuha ko tayo doon na 155 kilos of suspected shabu. Ang halaga po niya nasa around 1.5 billion pesos po eh. Sir, pwede niyo po bang ilarawan sa amin kung papaano po natuklasan itong higit na 1 billion na halaga po ng shabu sa Barangay Pampang, Angeles City? May mga natukoy po ba na sindikato o grupo na sangkot po sa operasyong ito? Director, yung nakuha po dyan sa May Angeles, this is part of our backtracking investigation. Na nung nangyari na meron po tayong bypass operation sa May Angeles din po noon. So, ang ginawa ko ng PDEA, together with other law enforcement agencies, inimbestigahan po yan, and together with the assistance ng ating mga community, natuntun ho natin na yung source nung nakuha ko dati dun sa May Friendship Avenue, yung bahay po na yan. So sir, ayon dun sa mga report, malaking bahagi ng nasamsam na ay shabu. Na-verify na po ba na ito ay shabu na? Or nag-iimbiste pa kayo? Ibig sabihin ba nito ay yung kasalukuyang estado ng drug trade sa bansa ay lumalaki, lumalakas o lumiliit? Hindi naman po siya yung lumalaki. Malaki lang po yung mga confiscations natin dahil nagkaroon po tayo ng pinaigting na operations para sa mga big-time drug syndicates. Kaya malalaki ho yung mga confiscations natin ngayon. Okay. Meron po ba kayo nakikitang koneksyon o pattern doon po sa pagitan ng mga lokasyon ng operasyon at yun po mga pinagmumulan ng droga? Nagkataon lang po kasi director na dyan ho sa may Region 3. Nakuha yung mga malalaking bilang ng shabu. Pero itong mga operators ho ng illegal drugs, palipat-lipat din ho ng lugar yan. Nung time ho na na-operate yung mga yan, nagkataon lang ho dyan ho nakuha. So, hindi ho pero we are not discounting the fact na meron ho within that areas or vicinity na mga operators pa rin. So yun naman pong mga na-turnover na sako ng shabu sa PDEA ng mga mangingisda, no? Paano po nila na-discover ito, tsaka paano nila nalaman o paano sila nakapag-ugnayan sa PDEA? Yung mga mangingisda po na to, pumalaot to kasi sila sa may Sambales. Although mga taga-Bataan ho itong mga to, doon ho nila nakita na lumulutang yung mga sako. Nakala ko nga nila yung mga food packs yan. Since maganda naman ho yung partnership ng PDEA with the Philippine Coast Guard and na-organize naman ho yung mga fishing communities, dinala ko nila yan sa Bataan para i-turn over ho. Initially sa Philippine Coast Guard and tinawagan po tayo ng Philippine Coast Guard. Dinala ko natin yung K9 units doon nung umupo yung ating aso. That's an indication na positibo po yan sa illegal na droga. Meron na po ba kayong nagawang verification para po malaman natin kung saan po posibleng nanggaling po ito at may indikasyon po ba na ito po ay bahagi ng international drug smuggling activity? Based on the packaging na nakuha ko dyan sa may Bataan, ang indication po niyan is more nanggagaling po yun sa Golden Triangle, particularly sa Myanmar. Kasi ito po yung mga nakukuha nating reports from our foreign counterparts. So sir, ano yung klaseng ginawang forensic examination sa mga nasamsam na droga? Tsaka ano yung mga ahensya ang kasalukuyang kasama sa investigation tungkol sa pinagmulan ng mga ito? Tsaka meron po bang parang tracking device na nakita doon sa mga sako? Para syempre doon sa mga traders, yung monitoring ng movement nitong sako? Sa ngayon, wala pa naman kami nakuha ang reports na meron hong tracking device doon. And patuloy pa ho na iniimbestigahan kung paano ho napunta sa ating baybayan, paano ho na-discover
Kaya tuloy-tuloy pa naman ho yan. Kasama ko natin ang Philippine Coast Guard, ang Philippine National Police. So, ongoing pa ho ang investigation po natin dyan. Meron po ba kayong mga nakikita na pattern na posible pong ginagamit ng drug syndicate sa karagatan ng Central Luzon? One of the one of the means kung paano nila ipuslit sa Pilipinas is through our porous coastlines. So anong ginagawa nila? Diyan ho dinadaan yung illegal na droga. And hindi lang naman po sa ating coastlines, meron din po yung ating mail and parcel. So iba-iba hong paraan kung paano nila ipasok. Nagkataon lang siguro ho na doon ho sa may bandang Zambales ho na itapon yun. So yan, patuloy pa ho natin iniimbestigahan. So sir, meron po bang pabuya o pagkilala man lang sa mga mangingisda na nag-turnover nitong mga sako ng illegal na droga? Tsaka paano po nasisiguro ng PDEA yung kanilang kaligtasan naman ngayon? Kasi baka naman identified na sila dun sa lugar, identified itong mga mangingisda ng mga traders. So ano po yung protection na pwede nating ibigay sa kanila doon? As dun po sa pabuya, we are looking into that kasi may parameters po yung ating Operation Private Eye. Baka lang hindi ho sila pumasok doon, so naghahanap pa tayo ng paraan kung paano rin ho mabigyan ng kaukulang pabuya itong mga fishermen. But hopefully yung mga local government unit din ho natin doon, baka pwede rin naman tulungan din ho itong mga fisher folks natin kasi nga naman with the vigilance of these fishermen hindi na ipasok sa bansa itong malaking amount of dangerous drugs. Meron na po ba kayong mga susunod na hakbang na gagawin para matukoy po kung sino o ang nasa likod po ng smuggling ng halos 1.5 billion pesos na halaga ng shabu? Ano pong ginagawa natin ho dyan, iniimbestigahan. Plus, meron ho yung ating mga coordination with our foreign counterparts para ma-determine din kung paano nakadaan sa ating mga dagat yan. Isa pa kong ginagawa natin ngayon is intensified yung ating coordination with the fishing community. So sir, doon naman sa naging panawagan ni Pangulong Marcos Jr. na hulihin ng mga malalaki at pagiging mga small-scale dealers sa kabuuan, kumusta po sa ngayon yung inyong mga pagsisikap para tuparin ito? tuloy-tuloy naman yung ginagawa natin na paghuli rin ho sa mga small-time drug dealers. Sa katunayan, may mga drug din naman ho tayong sinisira ho. Ito po isang sample ho ng mga small-time drug dealers. So, kung ano yung binanggit ng Pangulo, sinusunod po yan ng PIDEA together with the Philippine National Police. Pero kasi di ba hanggang ngayon, alam naman natin na nandiyan pa rin sila sa mga komunidad. Yes po. So, meron pa rin kayong patuloy na ginagawa para itong mga big-time tsaka small-time dealers ay mahuli. At saka syempre yung mga gumagamit. Opo, ASEC, tuloy-tuloy naman ho yan. Aside from that, meron ho tayong Regional Public Assistance Desk. Ano po ito? Ito po yung maaaring puntahan ng mga nasa barangay kung meron ho silang mga kamag-anak na na-involved sa illegal na droga, particularly yung paggamit. So pwede ho silang tulungan ng PIDEA, magfa-file po tayo ng petitions in court for them to undergo voluntary rehabilitation. Regardless of age yan. Kasi di ba Yes. pagka 18 years old above, kailangan may court order. Yes Kung po. minor, ay okay lang na diretso sa rehab. Yung minor ho, with the coordination of the DSWD. Attorney, masasabi po ba ng PIDEA na on track ang lahat po ng inyong mga operasyon, pati po yung mga sindikato na inyong minamanmanan? Opo, direct. On track naman po yung ating mga operations. Kaya marami ho tayong mga malakihang confiscations ngayon. So, gaya nga ng nasabi ho ni Director General Undersecretary Sagarin Neres, tuloy-tuloy ho ang ating operations, especially sa mga big-time drug syndicates, and yung kautusan din ho ng ating Pangulo, hindi po natin kinakalimutan. So sir, ano po yung mga hakbang ng PIDEA or approach para mapigilan yung pagpasok ng illegal na droga sa mga baybaying dagat ng bansa? Siyempre, lalo na sa area na yan, binabantayan po yan ng Coast Guard dahil may ibang issue dyan sa West Philippine Sea. So, yung efforts naman po ng PIDEA. Yes, ASEC, meron ho tayong coordination with the Philippine Coast Guard. Maganda yung partnership po natin dyan. Plus, nakiki-coordinate din po tayo sa Maritime Group and sa Marina, pati ho sa Philippine Ports Authority. And yung meron ho tayong tinatawag na Coast Watch, ito ay nangyari na ho sa Region 1. So,
ito yung balak kong i-implement nationwide. Attorney, ano naman po ang pinagkaiba ng kampanya kontra droga ngayon at kumpara po sa mga nakaraang administrasyon? Siguro po, Director, ang masasabi ko na lang po dyan is more humane ho yung ating kampanya ngayon. Kasi kung maalala nyo po, Asek Weng, di ba, nabanggit ko dati na bumaba ang cases ng namamatay sa mga anti-illegal drug operations. Makikita naman natin sa datos, talagang bumaba ho. Nasa 95% pa rin ho yung bilang ho. Pero hindi lang ito tungkol sa shabu, no? Siyempre, meron mga ibang illegal drugs dyan eh. Yung mga cocaine, Yes po. yung mga, ano nga yung iba pa na, Ecstasy. mga ganyan. Na siyempre, yung mga yan nasa mga umano, nasa clubs, ganyan. So, meron po kayong ibang monitoring din doon. Meron po. Intensified naman po yung mga monitoring natin dyan. And yung ginagawa ho nating mga pagle-lecture din ho sa mga employees. Meron ho yung tinatawag nating drug-free workplace policy under the DOLE na kasama ho dyan ng PIDEA kasi nire-require na yung mga companies na merong 10 or more employees, they should have this drug-free workplace policy. Yan po yung isang means kung paano mabantayan yung mga empleyado. Okay, sir, mensahe nyo na lang po mula sa PIDEA para sa ating mga kababayan. Ang masasabi ko na lang po, baka meron silang napapansin na kahina-hila na lang activity dyan po sa kanilang barangay. Maaari po sila mag-report sa PIDEA through our Operation Private Eye Hotline. Ito po yung 0917-867-7332. Ulitin ko po, that's 0917-867-7332. Nagbibigay po ng pabuya ang PIDEA together with the Dangerous Drugs Board. Ang maximum award po niya, ang reward po niyan is 2 million pesos. Yun lang po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Joseph Frederick Calulut, ang tagapagsalita ng PIDEA.